Ang kagawaran po, DOLE encourages ito pong mga ganitong setup. But kailangan lang po natin ipaalalahanan, ito pong arrangements ay dapat pag-usapan ng manggagawa at namumuhunan. Matapos ipatupad ang 4-day work week sa mga ahensya ng national government at ng mga lokal na pamahalaan, ngayon naman ay hinihikayat ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga pribadong sektor na i-adapt ang pulisiya. Sa gitna ito ng tensyon na nararanasan sa Middle East na nakakaapekto sa ekonomiya lalo na sa supply ng enerhiya. Ayon kay DOLE spokesperson Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano, noon pa mang 2004 ay mayroon ng mga panuntunan ang kagawaran kaugnay ng 4-day work week schedule. Habang noong 2018 naman, mayroon ng batas para sa work from home setup o ang Telecommuting Act. Dalawa ang maaaring maging setup ng mga manggagawa sa trabaho. Ang 4-day work week kung saan 4 na araw lang magtatrabaho sa loob ng isang linggo, pero mas mahaba ang oras bawat araw ng trabaho. Habang ang work from home arrangement naman ay pwedeng sa bahay gawin ng empleyado ang trabaho at parehong oras pa rin ang pasok tulad sa on-site na trabaho. Ayon kay Asek Serrano, nakadepende na sa employer ang pagtukoy kung sinong mga empleyado ang maaaring payagan sa ganitong arrangement. Kinakailangan lang anya nilang magsumite sa DOLE ng kasunduan sa empleyado para mamonitor ito ng ahensya alinsunod sa labor code. Importante po ang diskusyon ng manggagawa at namumuhunan kasi po sila po ang nakakaalam kung ano ba ang maaaring trabaho na maipasok sa ganitong setup. Binigyang diin naman ni Asek Serrano na hindi dapat mabawasan ang benepisyo o sahod ng mga empleyadong ilalagay sa hybrid na setup ng trabaho. Dapat ang ma-recognize, no, wala ring bias against those who will be working from home as compared to working inside dun sa workplace ng employer. Kumbaga dapat pantay, patas po ang mabibigay for work, the same work performed, same benefits, same wages ho. Sa panig naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, kung isusulong ang ganitong setup, mabuti nilang pag-aralang mabuti upang hindi naman matamaan lalo na ang maliliit na industriya at kumpanya. Dahil alam mo, mayroong advantages yan. Dadami ang oras sa paligid ng mga tao to spend with their family. They can also save on the transportation. Pero ang disadvantage naman yan, mayroong mga disruptions sa work. Dagdag pa nito na dapat kusang loob at hindi sapilitan ang implementasyon nito. Makabubuti ring tingnan ang legal na aspeto upang mabalanse ang karapatan ng manggagawa at ng mga employer. Kabilang ang 4-day work week at work from home setup sa ipinatutupad na hakbang ng pamahalaan upang mapababa ang konsumo sa enerhiya ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Samantala, ayon sa Manila Electric Company o Meralco, lilipat lang sa mga kabahayan ang demand sa kuryente at sasabay pa ito sa panahon ng tag-init. Kaya naman mapa sa opisina o bahay, inaabisuhan ng Meralco ang mga consumer na magtipid. Siguro sa kuryente, yun nga, nailipat mo from the establishment to premises, pero yung mga households naman, makakatipid naman sa transportation cost. Dahil hindi na nila kailangan bumiyahe, pupunta ng workplace nila. So nasa bahay sila, napalitan yung lumipat yung konsumo ng establishment sa bahay, pero yung household nakatipid sa transportation cost. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.